Samantala, tulong ng DSWD sa mga apektadong pamilya ng Bagyong Uwan, ating pag-uusapan kasama si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian. Secretary, magandang tanghali po. Magandang tanghali rin sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa. Thank you for having me. Sir, una sa lahat, kamusta po yung assessment po ng inyong tanggapan, lalo na po sa Catanduanes na dinalaw nyo? Kamusta po yung mga pangangailangan nila at natutugunan ba yung mga pangangailangan ito, lalo na po sa mga evacuation center? Sir, pwede ako umatras muna one step kasi narinig ko yung pinag-uusapan nyo ni Asek Aboy. Alam nyo, merong para ma-prevent yung mga good doers natin, yung mga good Samaritan natin na ma-scam. Halimbawa, gusto nyo mag-donate. Pumunta kayo sa DSWD webpage. May makikita kayo doong link called Kaagapay Portal. Ang Kaagapay Portal ay hindi na pupunta sa DSWD donation, kundi na doon nakalista yung mga accounts na mga iba't ibang local government units na apektado nitong mga iba't ibang mga disaster. Nandun din nakalista yung mga iba't ibang mga accredited na NGOs ng DSWD who are in the disaster field also. So meaning, ito yung mga pwede nyong tulungan at nandun na rin nakalista yung mga GCash accounts nila, nandun na rin nakalista yung mga bank details nila. Ang ginawa namin dun sa Kaagapay Portal, it's a safe environment wherein ang mga katransact nyo lang ay ang mga local government units at mga NGOs na accredited ng DSWD. So sigurado kayo na yung inyong tulong makakapunta sa tamang mga benepisyaryo. Again, hindi siya nang pupunta sa DSWD kung hindi curate lang namin o nilista lang namin lahat ng mga accredited na mga NGOs who are helping in the disaster field, pati na rin yung mga local government units ng apektado na itong mga disaster. So it's a safer place to donate. Hindi na dadaan sa DSWD, nakalista na doon yung mga GCash accounts nila, nakalista na rin doon yung mga bank accounts nila, you can transact with them directly. Nako, Sec Rex, kaagapan nyo ang CICC pagdating dyan sa pagpapalaganap ng impormasyon na yan. Hindi lang natin dapat paalalahanan yung mga kababayan natin na ano yung dapat iwasan, dapat paalalahanan din natin sila kung saan dapat pumunta. At katuwang nyo ho, sabi ko nga, Sec Rex, ang CICC sa pagpapalaganap na dali natin sa Kaagapay Portal ng DSWD itong mga kababayan natin. Sige, punta tayo, Sec Rex, dun sa pagdalaw nyo po sa Catanduanes. Kamusta po? Ano po yung nakita ninyong mga pangailangan po ng ating mga kababayang nasa lanta ng Bagyong Uwan? Well, kahapon na sa Catanduanes kami, ngayon nasa Aurora ako as we speak. Ito yung dalawa sa mga medyo na puruhan nitong Bagyong Uwan dahil sila yung nasa eastern seaboard natin. Yesterday sa Catanduanes, napag-agrihan namin ng local government unit yung mga ways forward. Bago tumama yung bagyo, meron tayong 20 to 30,000 na family food packs doon na nagamit na nila. Ang request nila kung pwede pa para lahat mabigyan ng lahat ng apektado mabigyan ng food packs, another 50,000 food packs which we agreed to, and as we speak right now, padating na ngayon yon sa Catanduanes. Matatapos yon siguro within the next 3 days, madidistribute na rin yon. So we're okay with food. Ngayon, napag-usapan rin namin sa kanilang mga lokal na pamahalaan na papasok na yung emergency cash transfer ng pamahalaan. Yan yung para sa mga totally and partially damaged ang kanilang mga tahanan. So ang naging agreement namin, in 1 week's time, isasubmit ng mga pamahalang lokal ang mga listahan ng mga totally and partially damaged para agad-agad naman ma-process ng DSWD yung financial assistance. Alam natin na magkapatid yan. Food first, sabi nga ng Pangulo, pero financial assistance again, right after para yung mga pamilya makapamili ng kanilang mga kakailanganin. Nandun rin sa Catanduanes yung mga iba pa nating mobile equipment, yung mobile kitchen natin, yung mobile command center natin para tumulong sa ground operations. Ngayon naman, nasa Aurora tayo, and bago tumama yung bagyo, meron tayong pre-positioned na 40,000 food packs dito. Ang nagamit nila, dahil ang affected families nila, 25,000. So marami pa tayong sobra na pagkasundoan namin, magkakaroon ng pangalawang wave ng distribution na magsisimula na ngayon hanggang sa ma-meet natin yung 25,000 na pangangailangan. So okay na rin tayo pagdating sa pagkain. Kanina nag-visit kami sa isang lugar na severely affected. Nandun rin yung mobile kitchen natin na nagsaserve ng hot meals. And just like Catanduanes,
na pagkaagrihan namin na in 1 week's time, magsasubmit na ng listahan ang mga local government units natin para sa agarang panahon, masimula na yung financial assistance. Sec, base sa inyong pakikipag-ugnayan sa mga various disaster response and management teams, whether you're nung nando sa kay Catanduanes, sa Bicol, ngayon ho sa Aurora, gaano karaming family food packs na po ang inyong na-dispatch sa mga oras na to? Nationwide, it's coming close to 1 million. Nasa 900,000 na both for our response sa Bagyong Tino at sa Bagyong Yuan. 1 million to think it's in a span of 2 weeks. So mga 900,000 to be exact. Ang total request na natanggap namin, lumaki na yung numero na yan, 865. Kaninang umaga tinignan ko ulit, nasa 900,000 na. Ang total new request sa amin, pati yung new request, yung naunang request at yung pending na request na bago, ang mga nasa 1.2 million. So mga 300,000 pa ang hahabulin natin. Pero mga new request na to, kasi alam naman natin as we go by, nagre-request yung mga local government units ng augmentation kasi may mga lugar na sila na napapasok at na-decide nila na kailangan pa ng second round or third round ng tulong. Sec, marami pong mga local government unit mula po doon sa mga apektadong rehiyon ang nagpapasalamat po sa DSWD dahil tila hindi po nauubos po yung inyong stockpile kapag meron silang request for augmentation, natutugunan na agad at gaya nga ng nasabi nyo nung bago pa magsimula yung dalawang bagyo, meron ng preposition. So pakipaliwanag po kung bakit tuloy-tuloy po at tila hindi po na aantala o nauubos po yung supply ng mga family food pack na kinakailangan po ng mga apektadong lugar. Tama yan. Una sa ang direktiba ng ating Pangulo when I joined the cabinet, sabi ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr., ang paghahanda sa sakuna hindi nangyayari pag nandyan na yung sakuna. Kailangan 365 days a year, tuloy-tuloy yung stockpiling effort natin. So makailan, so yun ang effort natin na ginagawa. 365 days a year, tuloy-tuloy tayong nagsa-stockpile. Sa katunayan, bago nagsimula itong mga earthquake, yung bulkan, yung mga bagyo, ang national stockpile natin nationwide, 3 million family food packs spread across 1,000 different warehouses of local government units. Nakakalat yan. Gusto ko lang i-note na nung nagsimula ang ating Pangulo, ang national stockpile noon hindi lumalagpas ng 500,000 family food packs, nasa halos 300,000 lang. Pero sa pamumuno ng ating presidente at ganyan ang kanyang vision, ngayon nasa all-time high, 3 million family food packs bago nagsimula itong mga disaster na to. Kaya ang nangyayari, kaagad-agad tayong nakaka-responde while the disaster is happening. And then meron tayong 2 repacking center kung saan additional 25,000 a day ang kanilang napoproduce. So habang may stockpile na tayo, nagpo-produce rin tayo. Ngayon, ang tanong ano pa yung innovation ng Pangulo natin? So, under our President's direction, inautomate pa natin tong 2 repacking centers sa Pasay at sa Cebu. Kung dati-rate, mano-mano lahat ng aktibidades doon, nakakapag-produce lang tayo ng 15,000 to the most. Ngayon, umaabot nga tayo 25,000 a day na family food pack in each of those repacking centers. So, in a whole day, that's 50,000. So, habang may national stockpile, tuloy-tuloy pa tayo mag-produce. Kaya nga, yung word nyo na tila parang tuloy-tuloy, hindi naubusan, yan ay dahil sa programa ng ating Pangulo na pre-positioning. Tawag nga namin dyan, Buong Bansa Handa program ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Alam namin gaano ka-responsive at saka ka-effective ngayon ang DSWD. Siyempre, sa pamumuno ng ating Secretary Rex, kaya hindi ko na itatanong ano yung mga, kung natutungan ba yung mga pangailangan nila. Pero gusto ko sana, kamusta na yung mga kalagayan ng ating mga kababayan natin na nasa evacuation centers? Well, marami nang sa pagpunta ko sa Catanduanes or dito sa Aurora, halos lahat may konti na lang na nasa camps pero marami sa kanila nagdi-decamp na. Kaya nga ang next na priority steps na natin will be cash assistance kasi sa kanilang pag-uwi sa kanilang mga tahanan, nadadatnan nila yung mga gamit nila na basang-basa or nawala na, inagos. So we have to help them rebuild their lives. At ang utos nga ng ating Pangulo, hindi aalis ang DSWD sa kanilang mga tabi hanggang sa makabangon muli ang mga probinsya at ang mga residente na naapektuhan nitong sunod-sunod na mga disaster. Ang assurance namin, hindi lang naman relief, pati recovery. Sabi nga, DSWD is not just in the line of providing material things, but we're in the line of bringing back hope. Yung pag-asa na maibalik natin ang kanilang mga pamumuhay sa normal na
estado. Yan ang goal natin. And lalong-lalo na, alam natin, in 2 weeks time, magde-December na naman, magpapasko. So talagang minamadali ng ating Pangulo yung trabaho ng DSWD para maski pa paano naman, gumanda ng kaunti. Alam natin, hindi natin maibabalik yung normal agad-agad. Pero yung maging komportable man lang sila sa pagsapit ng December. Ayan, pag-usapan pa natin yung pagbangon, SecRex, no? So, yung relief, tapos may cash assistance. Meron po ba rin pwedeng asahan mula sa DSWD ang ating mga kababayan in terms of paano po kaya yung livelihood? Yes. Yan, pagtutulungan natin yan. Alam ko ang Department of Labor and Employment, may temporary silang livelihood, yung mga DOLE workers nila kung tawagin. Alam ko, they're also busy going around the disaster areas para makatulong. Ito dito papasok yung instruction ng ating Pangulo na whole of government approach kasi hindi naman kakayanin ng isang departamento lang. Alam ko ang Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Kiko Laurel, busy na sila na tulungan ng mga mangingisda at ng mga magsasaka. Tapos ang Department of Labor naman para doon sa mga workers ng iba't ibang mga industriya na naapektuhan. And kami rin, meron kaming Sustainable Livelihood Program na ipapasok namin during the recovery stage para yung mga maliliit natin na mga enterprises, yung mga maliliit na tindahan, yung mga sari-sari store, unti-unti rin nating matulungan. Kasi kailangan ma-restore natin yung kabuhayan nila and it will take the whole of government to do so. Ayan. Paano naman, SecRex, yung mga pangangailangan po na halimbawa yung psychosocial interventions po na mga apektadong individual? Kasi pupunan natin yung mga pangangailangan nila, yung material aspect, pero paano po yung nagkaroon po naman ng trauma dahil po nawala yung kanilang bahay o lumubog sa baha? Sir, actually, meron kami mga social workers who are equipped with grief counseling. Pero napagkasundoan namin ni Secretary Ted Herbosa na sila na mag-handle ng psychosocial and psycho-emotional interventions. Mas marami silang eksperto dyan. So sa pag-iikot ko, nakita ko yung mga DOH team na hindi lang medical assistance ang itinutulong sa mga evacuation center, kundi yung mental wellness ng bawat individual. So meron na yan naman, nasa sangayan ng ahensya ni Secretary Ted, and sila naman na nakatutok dyan. Not just the physical well-being, but also the psychosocial well-being of all our victims. Sec, ang mensahe na lang po at paalala po para sa mga kababayan natin na apektado ng mga bagyong Tino at Yuan po. Sa ating mga kababayan na nakatira sa mga iba't ibang disaster zones, hindi lang yung naging biktima ng bagyong Tino, bagyong Yuan, kundi yung mga naging biktima ng lindol sa Davao at sa Cebu, pati na rin yung mga naging biktima ng bagyong Ramil at Popong. Makakaasa ho kayo na ang pamahalang nasyonal sa direktiba ng ating Pangulo ay hindi ho kayo makakalimutan. Kayo ang prioridad namin, sisiguraduhin namin na that you get the relief that you need, but also tutulungan namin ka sa inyong recovery. Huwag ho kayo mag-aagam-agam na baka nagpatong-patong na mga disaster at makakalimutan namin kayo. Hindi po. Lahat ho kayo, priority namin at sabay-sabay po namin gagampanan ang pagtulong sa inyo. Maraming salamat po sa inyong oras, DSWD Secretary Rex Gatchalian. Good afternoon po, Sec. Magandang hapon, magandang hapon.